Anyway, ito, pakinggan natin ha. Pakinggan natin itong komento ni BP Sara Duterte bago yung sagot ni Aling Claire. Pasok. Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Ma'am, bobo talaga sila. Ako na sasagot. I am a witness to that stupidity. Hindi, totoo. Yun na nga lang, di ba, tayo umatin ng debate. Hinahanapan tayo ng proof on my own opinion. My own opinion is a conclusion from a report from the mainstream media. Therefore, yung aking conclusion, it's my opinion. Hahanapan ako ng ebidensya. Ebidensya dun sa aking conclusion. Nag-react ako doon sa balita. Yun na yung pinaka-ebidensya, yung balita na mismo. Nag-react ako ng aking opinion. Ngayon, my opinion is not a fact. It's an opinion. Meaning, I could be wrong. Kasi yung opinion, pwedeng iba rin ang opinion mo doon sa balita. Yeah? Marami tayong kanya-kanyang opinion. Halimbawa, meron tayong nakitang magnanakaw. Itong magnanakaw na ito, hipak na hipak yung muka. Ang conclusion ko, opinion ko, ay kaya nagnakaw yan kasi baka gagamitin niya sa pambili ng droga, di ba? Kasi nga, hipak na hipak yung muka. Yun yung aking conclusion. Opinion ko yun. Maaring, pero the fact na nahuli yung tao na yun, na nagnanakaw, yung dahilan niya sa pagnanakaw, ay kanya-kanya na tayong opinion. Di ba? Maaring mali yun, pero opinion yun. Hindi mo masasabing news yun o facts. Doon pa lang, hindi na nila naintindihan Hindi, di ba nung umatin tayo ng debate, doon pa lang, hindi na nila maintindihan na ang opinion, hindi naman ibig sabihin nun, fact na yun. Kasi may opinion naman siya Kaya siguro nagnakaw yan kasi yung kanyang pamilya may problema. Maaring ganun ang opinion niya. Kanya-kanya pong opinion yun. Siyempre, mahina nga po. Sa madaling salita, Madam BP Sara Duterte, bobo. Gago! I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Mukhang nanggigil si Madam doon Ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng, this is the state of the nation. So, nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Importante kasi yan Yan ang pinaka-importante. Pag personal, walang ginagamit na pera ng taong bayan. Okay? Ito ang issue dito. Iba yung label. Pag sinabi mong personal at saka official, sa personal, walang ginagamit na pera ng taong bayan. Pag official, may ginagamit na pera ng taong bayan. Official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Yan muna yung ating base fact. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan Ito naman yung pangalawang fact. ay holiday o pamamasyal yan. Hindi porket personal ay namamasyal o nagbabakasyon. Kasi that was the statement of Malacanang before. Personal naman, nababakasyon yan. Namamasyal yan. Hindi ho. Pwede naman personal kasi may iba kang agenda doon at ayaw mo nang sabihin. Kaya nga personal. Tanga-tanga kasi. Kaya nga personal ayaw mo nang sabihin Pero, ang importante doon, hindi mo ginagamit ang pera ng taong bayan. Pero hindi ibig sabihin ng personal na yun, for whatever reason it is, hindi ibig sabihin, nagbabakasyon o namamasyal. Kinungklud kasi nila na, personal yan, nagbabakasyon yan, namamasyal lang yan. Hindi, personal, may sarili siyang plano na ginagawa. At this time, hindi ho yung bakasyon. Naintindihan nyo?
Maraming personal matter sa buhay, sa opisina. Di ba? Meron kang kunwari, ikaw ay isang ahente ng bisikleta. Halimbawa lang, nag-i-import ka ng mga bisikleta sa bike or e-bike sa Pilipinas. 'Di ba? Pupunta ka ng ibang bansa. Kung official, yung kampanya mo ang magpapadala sa iyo doon. Oy, pumunta ka dito sa bansa na to, bumili ka ng bike, dalhin mo sa Pilipinas para inegosyo natin. Kumpanya nag-ano sa iyo, nagbayad. So that's an official from your company. Okay? Pero ikaw, halimbawa, personal mo, ay sandali, magpupunta ako ng Japan. Halimbawa, pupunta ka ng Japan. At may gusto kang mga tingnang bisikleta na maaari mong gamitin at inegosyo in the future. Okay? Pero not necessarily, kaya ka pumunta lang ng Japan is para magbakasyon lang. Hindi yun. Meron ka talagang purpose pa. Siguro titingin ka ng mga ibang panggamit para sa bisikleta o accessories. Kaya lang, since wala namang official na function o official na event para atinan mo at padala ka ng kumpanya mo, ginawa mo na lang siyang private. Akin na lang to. Personal ko na lang ito. Diba? Hindi ko na ito gagamitin ang pera ng kumpanya. Akin na lang to. Kaya lang kasi meron akong mga gustong i-research doon. May mga gusto akong tingnan doon na in the future, maaari kong gamitin. Yun yung sinasabi ni VP Sara Duterte. For whatever reason, it is not a vacation. And second, it is not an expense sa kanyang kumpanya o sa kanyang opisina o sa kanyang gobyerno. Ibig sabihin, wala siyang perang ginagamit mula sa atin. So, tandaan ninyo kung bakit may ganito dito, may ganitong issue dito. Kasi nga, ito yung pambara ni Aling Claire nung nagpunta sa Japan si PBBM nang hindi ini-inform ang media ni hindi niya alam. So, nung tinanong siya doon, sinegue niya dito sa issue naman ni VP Sara Duterte. Yeah? Sasabihin na naman ng iba, may nagtanong na media, alam na namin yung palusot na yan. May triggering media dyan pag kasi tinanong nung taga Net25 yung sa Japan o nung taga si GMA, si Iban. Kasi si Iban medyo ganun din yung iba, halata naman Pero si Iban at saka yung si Net25, mukhang objective magtanong, di ba? So parang meron silang naka-ready na pag may nagtanong tungkol dito pag medyo sabit na tanong, lagi ninyo i-connect kay VP Sara Duterte para medyo malihis yung usapan. yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Yun. Sa Alam mo kung bakit? Sa tingin ko, ito rason Nagtatrabaho pa rin siya. Pero bakit hindi niya ginamit yung pera ng taong bayan o pera ng opisina? Ayaw niya nang mapuna doon sa trabaho niya. Mamaya, gagawan ngayon ng dahilan ni Claire Castro. Gagawan niya ng issue. Tingni. official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. And so, yes, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free to Now rally doon sa Melbourne. Hello, magandang talaga stipulation. Yung mga bansang tinupuntahan mo, ito po yung dalawang bansa. Really admiration. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko Bobo kasi sila kaya... Ayun! Ako, madam, hindi bobo. Naintindihan ko kung ba't kayo nasa Australia. Naintindihan ko. Yung mga Duterte supporter, naintindihan din nila Sabi nga dito, kung may common sense ka, malalaman mo Hindi ganito lang, bibigyan ko kayo ng clue. Para lang siya kaalaman ninyo.
siguro naman hindi kayo bobo katulad ng mga nasa Malacanang. May mga bansa na maaring puntahan o pumayag, di umano, na si Pangulong Duterte ay doon i-release o i-house arrest o whatsoever ang tawag dyan. Kasama dyan ay ang Australia. Then suddenly nagkaroon ng event sa Australia. Tangina, pakabobo na ninyo pag hindi nyo pa naintindihan to. Mga bobo talaga kayo. Tapos, nagpunta si VP Sara Duterte doon. Ang sinabi niya, hindi niya ginamit ang pera ng taong bayan. Ibig sabihin, personal niya, lahat. Lahat na expenses, personal niya. Kasi dito sinasabi pa nung Malacanang, baka siya lang. Sabi nga niya lahat eh. So, kung sino man ang kasama niya doon, personal niya, sarili niya ang nagbayad doon. Walang pera ng taong bayan. Another clue yun. Pangatlo, hindi siya nagpunta sa Australia para magbakasyon at kumain ng steak o makipagsuntukan sa mga kangaroo. Hindi siya pumunta doon para sa ganon. Ibig sabihin, meron siyang inaayos at nilalakad. Nagtatrabaho siya. O bakit naman sasabihin mo trabaho 'yun? Remember, she is a servant of the people. And majority of the people wants a decent decent place for Rodrigo Roa Duterte. Another thing, remember, the former president is not just the father of VP Sara Duterte, but he is also a Filipino citizen na hindi nabigyan ng due process at kailangan ngayon bigyan ng due process.